Welcome po muli sa aking YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng no-bake ensaymada. Bali, dalawang proseso yung gagawin natin ngayon guys. Isang steam at saka isang bake natin siya gamit ang kaldero lang. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung pwede natin i-steam or pwede natin i-bake ang ensaymada gamit ang stove lang, eto na po yung sagot sa inyong mga katanungan guys. Napakalambot at napakasarap nito guys. Sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng steam at saka yung pag-bake natin sa kaldero. Kaya tara po, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilalagay na natin yung ating warm milk. Full cream milk po yung ginamit ko dito guys. Then ilagay na rin natin yung ating sugar. Hahaluin lang natin ito. Then sunod natin ilalagay yung ating instant yeast. I-mix lang natin ulit. Then ilalagay na natin yung ating boiled mashed potato. Bali 1/4 cup po ito. Ito po yung magpapalambot at magpapamoist dito sa ating ensaymada. Hahaluin lang natin. Then, sunod natin ilalagay yung ating egg yolks. 2 and 1/2 large egg yolk po itong ginamit ko dito guys. Kung gagamit kayo ng small, bali 3 po yung gagamitin nyo dito. Hahaluin lang natin ulit. Then, ilalagay na natin yung ating bread flour at saka yung ating all-purpose. Ang tips ko lang pala guys, huwag nyo masyadong lakihan yung inyong ensaymada para hindi po kayo mahirapan mag-steam mamaya or i-bake siya sa kaldero kasi pag medyo malaki, matatagalan po yung pagluto natin sa ating ensaymada. Pwede maging hilaw pa yung ibabaw tapos sunog na yung ilalim ng ating ensaymada. Pero kung i-bake nyo naman siya sa oven, wala pong magiging problema kasi ang standard size ng ensaymada natin is 90 grams. Pagkatapos nating bilugin yung ating dough, tatakpan lang natin siya ng cling wrap, then i-rest natin siya ng 10 minutes. Gumawa din pala ako ng 1/4 na recipe dito sa ating ensaymada guys para pang steam mamaya. After 10 minutes, ito na yung ating dough. Ipipress lang natin siya guys para matanggal yung mga air gases sa loob ng ating dough. Then bibilugin lang natin siya ulit. Kailangan po smooth po yung ibabaw ng ating dough.
Tatakpan lang natin ito, then paalsahin natin siya ng 1.5 hours or hanggang sa magdoble na ng size. Ito naman yung pangalawang recipe na ginawa ko, guys. Ang timbang naman nito is 45 grams each. Ito na yung ating ensaymada after 1.5 hours, nagdoble na siya ng size. Ganito lang yung tamang alsa ng ating dough. Kapag hinawakan nyo yung inyong dough, mararamdaman nyo yung hangin sa loob, tapos nagbabounce siya. Ganito lang pala kalakas yung ating apoy, guys. Then naglagay ako dito ng kalahating kilo ng rock salt dito sa ating kaldero. Then nilagay ko na yung aking patungan ng kaldero din sa loob. Naglagay pala ako ng foil dito para hindi po simingaw yung init sa loob. Hindi po kasi swak yung takip ng kaldero ko, pero ito po ay optional lang. Ayan, after 25 minutes, ilalagay na natin yung ating ensaymada sa loob. Then lulutuin lang natin ito ng 25 to 30 minutes. Nagpalit pala ako ng takip dito, guys, kasi baka umalsa yung aking ensaymada. Didikit po siya dun sa unang takip na nilagay ko, kaya pinalitan ko siya. Luto na yung ating ensaymada after 30 minutes. Ito na siya. After 20 minutes pala, guys, i-check nyo yung inyong ensaymada kasi hindi tayo pare-pareho ng kaldero. Lalo na kapag first time nyo palang gumawa nito, kailangan po maingat po tayo para hindi po masunog yung ating ensaymada. Kaya ako, nag-check ako ng after 25 minutes. Hindi pa siya masyadong nag-brown, kaya nag-add ako ulit ng 5 minutes, kaya 30 minutes lahat yung pag-bake natin dito sa ating kaldero. I-unmold lang natin ngayon yung ating ensaymada, then papalamigin lang natin siya. Kapag warm na yung inyong ensaymada, guys, tatakpan nyo siya ng cling wrap para hindi po siya mag-dry. Ganyan po lagi ang ginagawa ko sa aking mga ensaymada bago ko siya lagyan ng icing. Ngayon naman ay mag-i-steam naman tayo ng ensaymada. Bago po natin i-steam, kailangan natin i-brush siya ng melted butter sa ibabaw. Pagkatapos natin siyang i-brush ng melted butter, ilalagay natin siya ngayon dito sa ating aluminum tray. Kailangan natin siyang tatakpan ng cling wrap, guys, para hindi po siya matuluan or mabasa kapag in-steam na natin siya. Kapag nilagyan naman natin siya ng cling wrap, kailangan po lagyan natin ng space. Huwag po nating sikipan yung paglagay ng cling wrap kasi aalsa pa siya kapag in-steam na natin. I-steam lang natin ito sa mahinang apoy lang din ng 30 to 35 minutes hanggang sa medyo mag-brown na yung ibabaw ng ating ensaymada. Huwag din po natin i-oversteam yung ating ensaymada kasi magdadry na po siya. After 35 minutes, ito na yung ating ensaymada. Ayan, medyo nag-brown na siya. Hahanguin na natin ito at palalamigin na din natin. Pagka nag-warm na yung ating ensaymada, tatakpan natin siya ng cling wrap para hindi po siya mag-dry. Ito na yung ating mga ensaymada. Ayan, napalamig na natin siya. Gagawin naman natin ngayon yung kanyang buttercream icing. Sunod nating ilalagay yung ating grated cheese. Cheddar po yung ginamit ko dito. Ito po yung lagi kong ito na yung steam ensaymada natin. Konti lang yung na-steam natin. Nakadalawang salang lang ako dito, guys. Mas marami dito sa baked ensaymada natin sa kaldero. Kasi medyo mas malaki yung space doon. Mas marami tayong malalagay. At ngayon naman ay tikiman time na. Titikman natin yung binake natin sa kaldero. At titikman din natin yung in-steam natin. Alin kaya ang mas masarap? Ang masasabi ko lang, guys, ay pareho silang masarap.
Pagdating naman sa lambot ay pareho lang din sila, wala silang pinagkaiba. Pero mas lamang lang ng konti yung in-steam natin, mas moist siya. Kapag kinagat nyo siya, mararamdaman mo yung pagka-moist ng bread. Dito naman sa binake natin sa kaldero ay wala siyang pinagkaiba din dun sa ensaymada na binake natin sa oven. Parehong-pareho lang din sila ng texture. Ang tips ko lang guys, kapag gumamit kayo ng kaldero, gumamit kayo yung magandang klase, yung mas makapal, para hindi po agad masusunog yung ating ensaymada. Kaya tayo naglagay ng asin para pangpapigil or pangpakontrol dun sa init. Kasi pagka medyo mainit masyado, madali pong masunog yung ating tinapay kasi hindi natin control yung apoy or yung init sa loob. Unlike sa oven, pwede nating pahinaan agad kapag medyo mainit siya. Nakikita nyo naman guys, halos wala silang pinagkaiba. Ang lamang naman dun sa binake natin sa kaldero ay hindi natin ma-achieve yung pagka golden brown sa ibabaw ng ating ensaymada. Ganito lang yung kulay niya. Pero yung lasa naman niya ay wala silang pinagkaiba. Masarap at mas moist itong in-steam natin. Pero okay lang naman yun kasi matatakpan din naman natin siya ng icing. Ganito ko naman siya babalutin guys. Pinakita ko na rin sa inyo yung mga freebies ko na mga ensaymada kung paano natin siya babalutin. Ganun lang din. Pareho lang sila. Ang pag-costing naman nito guys ay sinabi ko na rin kung paano ako mag-costing doon sa mga nakaraang mga videos ko. Hindi ko masasabi sa inyo guys kung magkano eksakto yung presyong ibebenta nyo dito or ibibigay nyo dito sa ating ensaymada kasi hindi tayo pare-pareho ng sangkap na gagamitin or yung presyo kapag bumili tayo kasi hindi tayo pareho ng area. Basta sinabi ko na po sa inyo kung paano ako mag-costing. Nasa inyo na po kung sundin nyo po yung formula ko kung paano ang ginagawa ko. Ito guys, naglagay ako ng palatandaan dito. Itong kulay black, ito yung binake natin. Yung kulay pink naman, yun yung in-steam natin. Then, ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating box. Ang size nito guys is 7 inches square. Kasya dito yung siyam na ensaymada, yung maliliit na ginawa natin. Then, lalagyan lang natin siya ng ribbon. Pwede rin ganitong style yung ribbon na gagawin nyo. Ang shelf life naman itong ating no-bake ensaymada guys, tumatagal siya ng 3 days sa room temperature or sa table lang. Then pagka chilled naman siya sa ref, tumatagal siya ng 7 days. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Kaya sa ating mga kamamis dyan, kahit wala po tayong oven, pwede pa rin po tayong gumawa ng ensaymada at pwede pa rin po tayo magbenta. Papakita ko lang guys, after 3 days, ayan, hindi ko siya nilagay sa ref, dito lang siya sa counter. Tingnan natin kung malambot pa rin ba yung ating ensaymada. Ayan, malambot pa rin yung ating ensaymada at saka yung texture niya hindi nagbago, ganun pa rin, masarap pa rin siya. Gusto ko lang pala magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. At baka pwede po maglambing, paki-like na rin po ng FB page natin, Bake and Roll. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.